Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Martes, pila ka oras antes ang pagbulag sa tuig, pila ka mga residente masako na sa ilang pagpanghanda agos sumalangon ng tuig 2025. Mga pasahero nga magahingagaw pa uli sa bagong tuig, nagalaban na ang pila sa mga bus terminal sa Iloilo City. Pila ka manok bakal ginpiling nga mangin praktikal, tradisyon nga 13 fruits wala na gin kompleto. Duha ka separado nga insidente sa sunog nagluntad sa Pasay City kag Miag-aw, Iloilo. Pamaagi agod makalikaw sa sunog, hibaloon. Senior citizen nga reservist ng Philippine Air Force arestado sa pagpalupok sang pusil sa barangay Gustilo, La Paz. Kag mga turista dagsa sa isla sang Boracay para magsugalaw sang bag-ong tuig. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Jethro Charlatan. Mga pasahero nga nagpauli sa ilang lugar agod magsaulog sa New Year, nagdagsa sa mga bus terminal sa Iloilo City. Malabang apila na talupangdan. Si Kim Salinas nakatutok live sa bus terminal sa Balantang Haro. Kim, kamusta dira? Jert, madamo na ang excited sa pagsugalaw sa bagong tuig karon sa tungang gabi gani. Madamo pa nga mga pasahero ang naghingagaw pauli subong adlaw. Talalopang doon ang malabang apila sa mga pasahero sa bus terminal sa Haro, Iloilo City pasado las 11 kainas ang aga. Kadungan sang pagdamo sang tao nga magapauli sa ilatag sa kaprobinsya agod magsaulog sang bagong tuig. Si Mitch nga pauli sa Rojas City, nagakalangkag na nga mag-enjoy karon sa gabi. Apang wala sinigin ekspektar nga magahulat ini sa masobra 30 ka minutos antes makasakay sa bus. Tindog lang din siya, wala ka man pong kuhaan diyo. Gadinugang na ang pasahero pero wala gapot ang series pang parowas. Makitaan man nga madugay ang pag-abot sa mga units ng bus kung ikumparar sa regular nga operasyon. Sa piyak sini, ginagwatan na lang ni Jonaline ang pila para makaupod sa karon ang iya pamilya. Ma-enjoy kagid kay kompleto ka mga family. Kag isa pa daw may ara ka musang bisan gamay lang handa. Lipay ka na. May mga dala naman nga pasulubong ang ibaan para sa pamilya. Nga regalo. O man para makaupod ang imo pamilya sa pagsalubong sa bagong tuig. Ang iban, subong lang adlaw nakapauli bungod may obra pa sa nakaligad nga may adlaw. Subong na nakaano kay gabulig man ko abi sa akon pamilya man sa amon baligyan nila protosan. Iya ka lolo ko. Sa impormasyon nga nabaton sa news team, may pila ka mga drivers ng bus units nga wala nag-duty subong adlaw agod magpahuway. Apang sunod sa spokesperson sang bus company, naplastar na ang mga personnel nga nakatoka mag-duty sa holiday season. Wala naman na ginaalaw kasi may aral yun at may ang rest day para sa nila. Ang mga driver na dapat physically fit sa pagbiyahe. Dugang ni Marquez, mas manasigman ang interval time sa paghalin sa mga bus subong holiday season agod maakomodar ang pagdagsa sang mga pasahero. Jert, sa sining nga mga tinion, naghagan-hagan na ang kalabaon sa pila sa mga pasahero nga papuli sa northern portion sa probinsya sang Iloilo. Apang nagapabilin nga malaba ang pila sa mga pasahero nga padulong sa probinsya sang Aklan kag Rojas City. 6:30 p.m. ang last trip padulong sa Kalibo Aklan, samtang 8 p.m. naman ang padulong sa Rojas City. Jert, advance Happy New Year. Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Kag para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Mga kapuso, pila ka oras antes ang bagong tuig. May mga naghingagaw pa bakal sang 13 fruits. Samtang pila naman ka mga pasero naghingagaw pa uli para sa New Year. Ang pinakauling nga sitwasyon gikan sa South Bus Terminal sa Bacolod City. Hibalon ta kaupod kay kapuso naton Aileen Pedreso. Lin, anong latest?
Adrian, mga kapuso, antis pa man kita magbiya sa tuig 2024. Pila sa aton sini mga kapuso ang nagahingagaw pa nga pagpadulong diri sa South Terminal sa Bacolod City. Para mag-celebrate sa New Year, upod ang pamilya sa Banwasang Isabela, nagingagaw sa pagpauli si Justin. Agud hindi na madelay bangod sa ginapatigay nga inspeksyon sa Bacolod South Terminal, ginpakamaayo sini nga hindi na magdalas ng pasalubong. Mga bayo mo lang. Hasta na sa January, Happy New Year na sa akong pamilya. Excited na ako magpulit sa Isabela. Sa entrance pa lang sa terminal, makitaan nga hugot nga nagapatigayon sa inspeksyon ang otoridad. Nagapabili naman nga normal ang biyahe, kag sunod sa management ng terminal, sarang pa nga iakomodar ang mga nagapauli, rason nga wala na sang dugang nga biyahe. Sa downtown area, may mga naghingagaw pa sa pagbakal sang 13 fruits nga inughanda sa lamesa karon sa gabi. Apang kung may iba nga ginkompleto gid ang mga prutas, may pila naman nga nangin practical bangod sa kakulang sang budget. Sang una, gina-practice ko na pero subong wala na. Bisan kumplituhon mo ang 12 ka fruits, pila na 13. Kung wala ka gagiho, wala man gihapon. Diba? Dapat mabakas ka gihapon. Sunod naman sa mga manugbaligya, madahog ang baklanay pila ka oras antis ang New Year. Gani ginalauman nga maubos ang ilang stocks. Alin kahapon daw Mayo man ang bintahan na diri sa amo. Ang black grapes is 260 ang kapital. Adrian, ginalauman nga buwas sa hapon ni gani sa January 2. Liwat na magadagsa ang mga pasahero diri sa South Terminal kadungan man sa pagbalik sang klase kag trabaho. Gani, Happy New Year mga kapuso. Balik sa imo, Adrian. Live gikan sa South Bus Terminal sa Bacolod City. Madam nga salamat. Eileen Pedreso, Happy New Year! Mga kapuso, duwa ka separado nga insidente sa sunog nagluntad sa Pasay City kag Miagao, Iloilo. Danyos nagdanga sa masobra 300,000 pesos. Si Julius Vilacaol nakatuto. Totaligate ang isa kabalay matapos masunog sa Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, Iloilo kahapon sang hapon. Nagsugod ang sunog alas 4:30 kag nalayon nga napalong alas 5:14. Base sa initial nga assessment sang Pasay City Fire Station, naglabot sa 37,000 pesos ang halit sang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sa gintunan sa sunog. Pero ang anggulo, tiyan alam sa either sa electrical emitter or sa discarded ng mga cigarette pack natin. Naglabot naman sa 264,000 pesos ang halit nga ginbilin sa sunog nga nagtuhaw sa isa ka building sa Barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo kahapon sang hapon. Sunod sa Miagao Fire Station, 3 ka mga establishmento nga nagarenta sa mga building ang totaligate. Inang ginalakipan sa balaligyan sa motorsiklo, printing shop kag internet shop. Partially damaged naman ang balaligyan sa pagkaon sa kasapatan. Padayon pa nga ginaimbestigaran kung diin nga bahin sang building nagtuhaw ang kalayo kag kung ano ang gintunahan sini. Subong nga inuras na lang magasug-alaw na ang pumuluyo sa bagong tuig. Naka-alerto ang Bureau of Fire Protection sa posible pagtuhaw sa sunog. Abiso sang BFP sa mga pumuluyo. Magpalupok lang sa mga designated area sa barangay. Kung magpalupok, sigurohon nga mga 300 metros ang kalayon sa mga pamalay. Kung pwede, gani nga baso nila, sir, ang ila sini nga mga bubong or kon light materials, no? And para mga 2 hours before the New Year or ng alas 12 karon parang kung matalsikan man gamay nga bagada, hindi magdako ang kalayo. Importante man ang paglimpyo kag paghimos sang nagatumpok nga mga basura o kung laya nga dahon agod ini mangintunaan sa sunog. Dugang pa sang BFP, magdoble halong agod manginhapi ang pagsaulog sang tuig 2025. Julius Vilacaol, 1 Western Visayas. Senior citizen nga reservist ng Philippine Air Force arestado matapos nagpalupok sang pusil sa Barangay Gustilo, La Paz. Pagpalupok sang pusil sa pagsugala sang bagong tuig hugot nga ginadumilian. Si Kim Salinas nakatuto. Natublag ang pila ka mga pumuluyo sang Barangay Gustilo, La Paz matapos nabarian ang lupok sang pusil pasado las 7:30 kagabi. Nabatian ko may lupok mo. Ito?
daw na siya ka lang unto. Ang ginatulo sospek, amo ang 66 anyos nga si alias Rich nga residente man sang barangay. Suno sa isa ka barangay Kagawad, nakainom ang sospek kag may kontra nga kasilingan sini rason sang pagpalupok. Asang templano palang nakainom na ining suspect. Suno man sa apon nga pangusisa, no, may nasuyaan lang siya. No, na may nasuyaan siya nga isa man ka persona nga tupad yaman. Sanggin padulungan sa kapulisan ng sospek sa Ilapuloyan, gilayon ini ginaresto matapos nakita ang 45 caliber pistol sa iya hawak. Pag-abot dito sa lugar, nakita ini nga may taklos ini siya nga armas lutang sa iya nga hawak. Bali sagwa ini siyang balay siya na dakop. So isa man lang ang lupok nga nabatian. Apisar nga rehistrado ang pusil sang sospek, nag-expire na ang permit to carry firearm outside the residence ni sang Nobyembre 16, 2024. Sa pagpangusisa sang news team sa barangay, ang sospek ang reservist sang Philippine Air Force. Apang, ini ang parayon pa nga ginakumpirmar sang kapulisan. Preso sa La Paz Police Station ang sospek. Gintinguaan sang news team nga makuhaan in isang bayin. Apang wala ini, bangod gin paidalom sa paraffin test. Ipaidalom sa classification kag verification sa kapulisan ang nakumpiska nga pusil kag balas ini. Samtang, nagapahanom domang hepe sang Police Regional Office 6 sa mga firearm holders nga hugot kag ginadumilian ang illegal nga pagpalupok sang pusil bilang pampagahod sa bagong tuig agud malikawan ang aksidente. Hindi lang nakaka-cause ng injury, kung minsan it causes the death of some other civilians because of this illegal discharge of firearms. So sana wag natin gamitin yung mga baril natin, especially yung mga trigger happy dyan. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, pila ka matrahedya sa dala nga nagluntad sa 2024 aton balikan ang makuhaan sang leksyon nga maghalong sa disgrasya. Sa paghanduraw ni John Sala. Hunyo 1 sa Pavia, Iloilo. Patay ang padre de pamilya nga si Rave samtang pilaso naman ang asawa sini nga si Chef Real matapos mabungguan sang sports car nga namaneho ni Rodolfo Chavez de la Rosa sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Sa report sa kapulisan na bungguan sang sports car ang mga biktima sakay sa bisikleta kag ginlapak pa sini ang lalaki nga biktima. Napasakaan na sang kaso ang sospek nga nagapabilin sa karon nga at large. Duwa naman ang nautas nga kabuhi samtang 16 ang pilason matapos nagbaliskad ang ini nga jeep sa madanlog gabahin sang dalan sa barangay Cagay, Leon, Iloilo. Husto na lang ang maghilibion ang mga himata nanday Arvin, 14 anyos, kag Princess de Makatuig matapos gindeklarar ang duwa nga dead on arrival sa ospital. Masobra 30 ang pasahero sang jeep. Takladon kag kurbadahon ng dalan, rason nga nag-atras kag nagbaliskad. Napatsyans ang makinang jeep suno sa Leon MPS, rason nga nag-atras, nahulog sa banglid kag nagligid sang 2 ka beses. Patay man ang mag-asawang gitkilala kaday Leonardo kag Remy taga Molina matapos mabungguan sa isa ka pick-up ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Sa ini nga CCTV footage ginausoy sa mag-asawang dalan sa bahin sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Sang hinali lang ang nag-agaw sang linya ang nagasumalang nga pick-up kag nagbunggo sa ila. Makitaan pa sa video ang pagtabog ni Remy. Gintawag killer highway ang mga lugar bangod madamo na disgrasya diri tugas ang madanlog nga dalan. Wala naman mapunggan sang dalagita nga ini ang paghilibion matapos ang sugata sa iyang bangkay sang iya Iloy nga si Rosemary Asupra, live-in partner sang Iloy nga si Artemio Arabe, kag utod sini nga si Angeli Asupra sa Sara District Hospital. Padulong ko dani sa Carles Iloilong mga biktima sang ginbungguan kag ginyudyud pa sang 100 meters sang pick-up nga ini nga ginamaneho ni alias Alex. Magluwa sa mga biktima, may nabungguan pa nga motorsiklo ang sospek kag napilasan man ang driver sini. Para sa pagaduraw sang 2024, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ini sa karon ang padayon nga sitwasyon sang mga pasahero nga magahingagaw pa uli sa tagsa nila ka probinsya antes ang pagbulag sang tuig. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Sa sining nga mga tinion, mga kapuso, padayon gihapon ang pag-abot sa mga pasahero sa Bacolod South Terminal agod magpauli antes matapos ang 2024. Pila ka mga Ilonggo naghingagaw pa pamakal sa inughanda para sa medianoche. Pila ka vendors ang palupok kag prutas, wala pa makabawi sa ila kapitan. Si Kim Salinas nakatuto. Pila ka oras antes ang pagsulog sa bagong tuig, masakop pa ang pila ka mga Ilonggo sa pagpamakal sa mga panakot para sa inughanda sa medianoche. Si Nanay Vilma magaluto sang patutin kag Valenciana para sa simple nga salo-salo. Subong lang adlaw ini nagbakal bangod subong lang man nagka-budget. Bagulat ka kakartang. Why get tigada mo? Amo man si Inday nga nagbakal sang bangro sa Iloilo Central Market. Why budget ko bali? Wala pa, kan wala nagabot wala gid. Samtang nangin madahog man ang baklanay sa downtown sa Iloilo City proper sa mga prutas, ilabi na ang 13 fruits. Basta sa mga income nato ni sir? Okay man. Nakabawi makita. Bawi man. Go parehas man liga to Madamo man ang naghingagaw bakal sa palupok kasubong na lang diri sa barangay Buhang Haro. Bahalin mga malain nga kamalasan. Mga gahod lang. Pero mas namin nga may yara. Sa pagsindi, hindi lang pag distansya lang. Nangin mabakal sunod sa mga vendors ang puitis, triangulo, fountain, kag 16-shot fireworks. Apisar madamo ang nagbakal subong adlaw kag kahapon. May pila ka vendors nga wala sa gihapon makaginansya. Masyado, lain sang last year. Mo pa, kamahal na nga nagmalahal nga tanan. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Boracay gindagsa sa mga turista nga luyag masaksihan ang New Year's Eve countdown kaging grande nga fireworks display sa isla. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa isla sa Boracay sa Malay, Aklan. John? Jerd, padayon ng pagdagsa sa mga turista diri sa beachfront sa isla sa Boracay. Agod masaksihan ang world-class nga sunset diri sa isla kag syempre makapangita na sa mga pwesto para sa mga patigayunon nga aktibidad kadungan sa pagsugalaw sa bagong tuig. Magluwas sa malaparaiso nga palibot, crystal clear water, kag world-class sunset, isa man sa pwede matawag sa isla sa Boracay amo ang New Year's Eve destination sa mga turista. Gana apisan may mga tion nga ang adlaw ang ginatabunan sang galom. Dagsa sa gihapon ang mga turista sa Isla Subong nga bespera sa bagong tuig. Si Jonathan ginakabig nga something new ang pagsugalaw sa bagong tuig sa Boracay. Para may iba naman sa city, at least sa beach tayo, tapos may mga fireworks along the beach. On si tanan ka mga establishmento kag hotels ang magapanguna sa ingrande nga fireworks display karon sa New Year's Eve countdown sa beachfront area. Ini ang mas ginpatahom kag ginpa-level up pa sa mga tuig suno sa LGU. Ang Norwegian nga si Tyra kag Briton nga si Emery, lunsay first-timers nga maga New Year sa Boracay. Gani ginabantayan sa mga ini ang mga aktibidades sa pagbulag sang tuig. I chose it because of the beach. It looks so nice and the fireworks and it's a pretty good hustle here. We're gonna go back to the hotel just to get some rest and we're gonna come back here to celebrate with everyone. Family getaway man kuno makabig sang pamilya ni Michelle ang ila pagpadulong sa isla, ilabi na nga paborito sang ila bata ang Boracay. Everything we need is here na. So food, like hotels and activities for kids and adults as well. Ginapanugutan ng tagsa ka may establishmento nga magpatigayon sa New Year's Eve party apang ginadumilian ang mga ini nga maglapaw sa ilang area kag mag-extend sa beachfront area. 10 to 11,000 tourist arrivals ang ginapaabot sa LGU subong adlaw. Mas madamo sang sa 8 to 9,000 sa mga nagliligad nga inadlaw, gani sa mga puerto pa lang hugot na ang seguridad. May mga kanya-kanya po tayong lanes para po sa mga bisita para po mas lalo po natin silang mas efficient po yung flow ng bisita para hindi po sila magkagulo. Tapos sa security naman sir is may mga composite teams naman po tayo dito sir na compose po ng PNP, PCG, Maritime, Philippine Army para in case po na kailangan ng assistant ng ating mga bisita.
Jert, aton mabatian subong amat-amat na nga nagagaho diri sa isla sa Boracay. May mga nagagamit na gani subong sang torotot sa aton palibot. Samtang nagpatigayon naman sa send-off ceremony ang local government units sang Malay, kaupod ang mga force multipliers kag security forces agod siguro nga matawhay, hilway kag madinalagon ang pagsaulog sa bagong tuig diri sa isla sang Boracay. Jert? Madamo gid nga salamat John Sala kag Happy New Year sa imo dira. Mapuso, 29 ka fireworks-related injuries na record sa Bacolod City, Negros Occidental antes ang pagbulag sa tuig. Mga ospital sa syudad, handa na sa posible emerhensya na magluntad sa bagong tuig. Nakatutok Aileen Pedreso. Hugot ang panawagan sa Department of Health Negros Island Region sa mga ginikanan nga bantayan ang mga kabataan agud hindi magpalupok sa baylo magamit sang alternatibo nga pangpagahod sa mga bagong tuig. Ini matapos naka-records ng 29 tanan ka fireworks-related injuries sa Negros Occidental kag Bacolod City. 7 ka tuig ang pinakabata nga nabiktima. May isa man nga nabiktima sang stray bullet. Nilalaro ng mga bata. And this is a reminder to our parents ba? Kasi as young as 7 years old, napuputukan sa kamay because naglalaro. Sana iwasan talaga natin na ipaglaro ang mga bata nito. No? Only one of the 30 is a passive bystander. 8 sa mga biktima ang nalukpan sang triangulo, 5 ang nalukpan sang boga, 4 ang na-record ni involbado ang Quitis kag 5-star. 4 man sa homemade firecrackers, 2 ang pilason bangon sa candle bomb. Samtang may isa ka kaso kada isa kung saan involbado ang Flying Tiger kag Sparkler. Preparado naman ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa pag-akomodar sa mga posible mapilasan bangod sa palupok. Nakahanda na mga bulong kagamit sa blast area para sa mga makaagom sa minor injuries. Sa operating room naman, igadiretso ang mga pasyente na utod ang kamot o kuntiil bangod sa palupok. If small, like digits, usually dito lang ina-amputate yung mga firework-related injuries. But if involves limbs or joints, usually doon na kami sa OR. Magluwas sa fireworks-related injuries, ginapreparahan man sa ospital ang mga aksidente sa Dalanon. Apisar preparado na, nagpanawagan gihapon ng health authorities sa publiko nga kung mahimo, maghalong agud hindi mapilasan o kung maaksidente sa mga bagong tuig. Hopefully, our people will be responsible and celebrate the coming New Year without casualties and that we will all be healthy. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka pet owners nagapanghanda na agod maproteksyonan ang ilang mga hinuptanan sa gahod kaga risgo sa palupok kadungan sa pagsugalaw karon sa bagong tuig. Mga pamaagi agod mapahagan-hagan ang kahadlok sang kasapatan hibaluon ta sa pagtutok ni Kim Salinas. Handa na ang tanan sa pagsugalaw sa bagong tuig kag magsinadya karon sa tungang gabi paagi sa paggahod gamit ang mga palupok. Apang para sa pila ka mga pet owners, hindi lang pagkaon ang ginahanda, kundi pati man ang mga kurungan o kunhigot sang ilang mga hinuptanan. Kiniagod hindi magsala o kung magwa sa ilabalay ang ilang mga ido kag guring kung makabati isang lupok sang firecrackers. Kasubong na lang kay Yolanda sang barangay Gustilo Lapas nga 4 na katuig ginatatap ang pinalangga nga ido nga si Apple. Kinapasulod ko na sa saya nga do balay-balay na pala. Tapos may kadina na saya. Inaamo ko na sa hamba ko pool, hindi ka magi-ano ha, kalma ka lang kay Aritis si mama mo para langga niya nga daan. Suno sa head sang Office of the City Veterinarian sang Iloilo City LGU, tuman kasensitibo sa matunog nga sound ang mga kasapatan. Stressful na para sa ila. Overwhelmed gid sila tungod sa way man sila naanad sa mga palupok. Abiso ni ambulansya sa pet owners nga kung mahimo siguruhon nga yara ang mga hinuptanan sa sulod sa balay o kung sa lugar nga hindi tuman kagahod. Importante man nga istoryahon sila kag kungkungon kung makitaan nga nahanlok. Tagaiwan sila sa distractions, yung taga-nato sila toys, mga tricks nila, kag medyo may gamay-gamay nga music na makapang-relax sa ila. Wala man ginarekomendar ang pagbutang sang koton sa dulungan sa mga hinuptanan sa tuyo nga hindi sila makabati sa lupok. Ginaabisuhan man nga gilayon dalon sa veterinary clinic ang hinuptanan sa tion sang medical emergency. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Parang nagabuko ng sopreo.
Mga puso, siyang kabeses nga nagbugas ng abo ang Mount Canlaon sa sulod sang 24 oras sa nga monitoring naman sang FIVOX. Sunod sa FIVOX, kasubong sang ash emissions, sang tinalikdan yung mga inadlaw, malaka ang pagbugas ng bulkan sang Aso nga may upod nga abo. Halin sa 23, nagsaka naman sa 26 ang volcanic earthquakes nga na-record sa bulkan. Padayon yung ginomonitor aktibidad sa bulkan nga nagpabilin sa Alert Level 3. Patay ang ginapatihan miyembro sang CPP-NPA sa engkwentro sa tunga sa mga rebelde kag militar nga nagluntad sa Sitio Natip, Barangay Lahog, Tapas Capiz ang tinaligdan nga Sabado. Base sa impormasyon, na engkwentro sa mga elemento sang 12th Infantry Battalion ang ginabulubanta na pulo ka mga rebelde. Ang pagbaylohan ay isang luthang ang naglawig sang 30 minutos. Gilayon man nga nagpalagyo ang mga rebelde apang nabilin ang bangkay nga tubtub subong wala pa makilalan. Na-recover sa encounter site ang isa ka rifle, mga bala, kag kagamitan nga ginapatihan ginapanagiyahan sa mga rebelde. Wala pa sang pahayag nga ginpagwa ang CPP-NPA kaangot sa engkwentro. Naglabot sa ginapulubanta 10 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa duha ka separado nga drug buy-bust operation sa Bacolod City. Sunod sa Bacolod City Police Office, lakip sa mga naaresto ang ginakabig high-value individual nga si Kyle Andre Maalat, 58 anyos nga residente sang Silay City sa Barangay Tango, Bacolod City. Nakuha sa subject ang kapin isa ka kilo nga shabu nga nagabalor sa masobra 6 milyones pesos. Nadakpa naman sa Barangay 17 sa Day Antoinette Padilla kag Saint Maria Ocbina nga madugay naman nga ginamonitor sang kapulisan. Masobra 3 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa mga subject. Nakaagom sang pila sa kamot kag tiyan ang 47 anyos nga si alias Eddie sang ginlabo sa Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, ginsulod sang 4 ka mga sospek ang biktima samtang nagainom-inom sa sulod mismo sang yabalay kag ginlabo. Nagsungka ng 3 sa 4 ka mga sospek. Ginabulong pa ang biktima sa ospital. Padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang motibo sa pagpanglabo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, ini ang pinakauling nga sitwasyon sa beachfront sang isla sang Boracay. Exciting mga kapuso dira sa Kabangkalan City, sugataon ang 2025 nga puno sa kasadya kag kultura. Sigurado nga mangin memorable 49th sinulog sa Kabangkalan Festival kaupod ang atong sikat nga Kapuso Star sa atong Grand Kapuso Fiesta. Bantayan ang performances na Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay, kag Matt Lozano sa January 10, 8 p.m. sa Kabangkalan City Public Plaza, Kabangkalan City, Negros Occidental. See you there mga kapuso! Mga kapuso, karon na ang Kapuso Countdown to 2025. Hibaluon ta ang latest sa Mall of Asia upod kay Aubrey Carampel sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ongoing na ang final preparations para sa gaganaping Kapuso Countdown to 2025 mamayang gabi dito sa Mall of Asia. At nakikita nga ninyo ang makulay na stage dito. Magpe-perform ang inyong mga paboritong Kapuso stars at performers mamayang gabi. At kasalukuyan na rin nagsa-soundcheck para sa show mamaya. At kung makikita rin ninyo, nakakalat na rin ang security personnel dito sa paligid ng venue, sa loob at sa labas ng venue at sa paligid mismo ng Mall of Asia. At mayroon na rin nakaantabay na ambulansya at medic sakaling magkaroon ng mga kapuso natin na sumama ang pakiramdam. At sana ay wag naman dahil inaasahang mamaya dadagsa ang may 200,000 na mga kapuso natin na makikiparty dito sa Mall of Asia. At yung iba nga sa kanila, no, excited na dahil madaling araw pa lang daw, nandito na at naghihintay na para sa ating Kapuso Countdown. Hello! Hi! Saan ba kayo galing? Oh, anong oras pa kayo nandito? Oh, ayan na nga. Madaling araw pa lang daw, nandito na sila. Alam ko na ang inaabangan ninyo.
SB19, ang SB19 ang isa sa mga performers mamaya at nandyan din ang P-pop groups na Kaya, 1621 BC at syempre ang inyong mga paboritong kapuso stars gaya na ng Asia's Limitless Star, Julian San Jose, River Cruz, Miss Ai de las Alas, Christian Bautista at nariyan din ang MMFF Best Supporting Actor na si Ruru Madrid na isa sa mga host ng Kapuso Countdown to 2025 mamaya. Yan muna ang latest. Samtang mga kapuso, mangin maulano ng pagsugalaw sa bagong tuig sa iban nga bahin sang Pilipinas. Suno sa pag-asa, inibangod sa nagkailain ni weather systems, kasubong sa amihan, shear line, kaga Intertropical Convergence Zone kung ITZZ. Posible man nga magpaulan ang localized thunderstorms, ilabi na sa hapon kag sa gabi. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sa ulan o kunsang ulan sa ibang pangabahin sa Western Visayas, lakip na sa Antique, Guimaras kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang Pungsa. Mga kapuso, 6 hours na lang, New Year na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.